Lima kaming magkakapatid at bilang panganay, halos nasubaybayan ko ang lahat kung paano kami umabot ng lima. Kasama na doon ang kung paano ako magising sa mahimbing na tulog nang dahil sa pagkakataon na inaakala kong may lindol dahil sa pagyanig at parang pag-usog ng papaga. At dahil sama-sama kami, may mga pagkakataon na magbubukas ako ng pintuan para sa aking mga mata ay hiwaga itago mo na lang ako sa pangalang May, 19 years old, single and available. Katulad ng iba't ibang tao, meron tayong kanyang-kanyang kwento sa kung paano tayo namulat dito sa mundong ibabaw hanggang sa kasalukuyan. Lima kaming magkakapatid at sa aming lima ako ang panganay. Kompleto ang aming pamilya, yun nga lang simula nang magkaroon ako ng isip, parang hindi ko naranasan na magkaroon kami ng extra. At kung magkaroon man ng konting kasiyahan, asahan na makalipas ng ilang araw, ang aking mga magulang hindi na alam kung saan kukuha ng aming isasaing. Isinilang ako at nagkaisip na walang sariling pamamahay at kapisan kami ng aking lola at mga tita sa kanilang bahay. At kami ni mama at papa ay sama-sama sa iisang kwarto na siyang dating kwarto ng mama ko. Doon na nagsimula ang aking journey bilang isang bata hanggang sa naging isang estudyante. Walang permanenteng trabaho si papa, samantalang si mama, katulad ng lola ko, taong bahay. Noong una ay luwag kami sa kwarto at hindi ko paramdam ang hirap bilang isang panganay. At dahil nag-iisang bata sa bahay ni na lola, malaya ko pang nagagawa ang aking gusto hanggang sa magkaroon ako ng kapatid. Noong una, hindi malinaw sa akin kung bakit madalas akong makaramdam ng pagyanig habang natutulog. At ang pagkakaalam ko, ipinagheheli lamang ako ni mama para maging mahimbing ang tulog na aking kinasanayan hanggang sa magkaisip. Maging ang pagkakaroon ko ng kapatid ay hindi ko alam kung paano ba nangyayari. Hanggang sa pagdaan ng araw, sa aking pag-edad at sa pagkakaroon ko ng dalawang kapatid ay ako na mismo ang nakatuklas na ang pagyanig pala ay hindi nagmumula sa aking kinasanayan na paghihele ni mama. Iyon pala ay isang milagro at dahilan ng pagdami namin sa kwarto hanggang sa pakiramdam ko masikip na para sa amin. Bagamat kapos kami sa pamumuhay at alam ko ang bagay na iyon, pero sa bawat okasyon na darating sa amin, birthday, fiesta and of course Pasko at Bagong Taon, kahit ipangutang ng aking magulang, gagawin nila magkaroon lang kami ng pagsasaluhan. At nang dahil sa pera, hindi lang isang beses nagkaroon ng pagtatalo ang aking mga magulang nakita mismo ng aking dalawang mata. Hindi lang isa, 5 o 10 beses akong makasaksi ng hiwaga. Malamang, nagsama-sama ba naman kami sa iisang kwarto hanggang sa maging mulat ako sa ganoong klase ng bagay at sa ganoong estratehiya ng pamumuhay ay aking kinasanayan. Hanggang sa ako na mismo ang nag-iingat at naging advance ang pag-iisip, lalo na kung galing ako sa school at darating akong sarado ang pintuan. At paggabi naman ay itinutulog ko na lamang kung ano man ang nangyayari sa paligid. Noong maging 5 kaming magkakapatid, ay 2 na kami nang sumunod sa akin na nakaka-relate sa kung ano ang nangyayari. Sa pagdami namin ngayon, para kaming sardinas na siksikan sa isang lata. 2 pa lamang ang aking kapatid, ay naramdaman ko na ang responsibilidad ng panganay. Utos dito, utos doon, na parang pakiramdam ko, nagkaroon ako ng anak sa murang edad. Lalo na noong maging 5 kami. At kahit pasabihing marunong ng magsaing at ng ilang gawaing bagay ang mula sa akin hanggang sa 3 sa aking kapatid, ang maging panganay para sa aking 4 na kapatid ay hindi madali.
hanggang sa tuluyan kaming lamunin ng kahirapan at maranasan namin ang mag-aral ng walang pera, na kahit anong pagsisikap ni Papa ay hindi sumasapat ang kanyang kinikita. Mabuti na lang at meron pang mga tao na merong mabuting puso at isa na doon ang boyfriend ni tita ko. Liban sa hindi permanente ang hanap buhay ni Papa bilang isang construction worker, sambot din niya ang dalawang pangmatatagan na bisyo, ang alak at ang sigarilyo. At age of 30 si Papa nirarayuma na. Isama na doon ang pag-absent sa trabaho sa marami at iba't ibang klase ng kadahilanan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin napigilan ang pagtibok ng aking puso sa isang tao na di hamak ay mas may edad kesa sa akin. Elementary pa lamang ako ay kilala ko na ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Sherwin. Boyfriend siya ng tita ko. At kung tawagin namin siya ng mga kapatid ko ay tito. Sa aming magkakapatid, mabait siya. At hindi ko akalain na sa pag-abot ko ng grade 6, sa dami ng gwapo sa aming school, ay kay Tito Sherwin pa ako na in love. Nagsimula ang aking itinagong pag-ibig kay Tito noong maramdaman ko na kapag tititig ako sa kanya, ay may kung ano akong nararamdaman. Para akong nakukuryente na hindi ko maintindihan. Hanggang sa akin na siyang mapanaginipan at madalas siyang nasa aking isipan. Noong una sa isip ko, baka ako dahil madalas ko siyang makita sa amin. O di kaya naman, ay dahil tuwing pupunta siya sa bahay, lagi niya akong inaabutan ng baon ng lihim. Lihim na maging ako nagawa kong itago kina mama at papa. Hindi naman sila nagtataka. Lalo't madalas pati ang mga kapatid ko, inaabutan niya ng pera. Pag meron silang iniaabot sa akin, tinatanggap ko. At sabi pa nga sa akin ng tito, mas madali sana kung meron akong sariling cellphone at GCash para kahit malayo siya, ay pwede niya akong bigyan. At ayun na nga, pati selos naramdaman ko na kapag nakikita kong naglalambingan sila ni tita. Sa pagdaan ng araw, buwan at taon, ay hinangad ko ang taong pagmamay kanya na ng iba. At ang nakikita kong paraan ay kung magkakaroon ako ng sariling cellphone na malabo pa sa sabaw ng pusit dahil sa klase nga ng aming pamumuhay. At kung maghihiwalay sina tita. Meron naman kaming ginamit noong mag-online class. Yun nga lang, cellphone iyon ng aming mga magulang. At sa hindi inaasahang pagkakataon, niregaluhan ni Tito Sherwin si Tita Janine ng bagong phone. At naawitan ni Mama ang old phone ni Tita na sa akin na lang ibigay para meron akong magamit. Napunta sa akin ang phone sa tulong na rin ni Tito dahil sa kanya rin naman yun galing. Ganon siya kagalante. Bukod kasi sa sulong anak si Tito Sherwin ay ibang bansa ang papa niya. Ang mama niya ay isang negosyante, ang sabi. Facebook, gumawa ako ng bago na siyang aking ginamit pang-connect kay Tito Sherwin. At sa umpisa pa lang, ay ako na ang nagsabing ako lang lagi ang unang magsisimula ng aming konbo at dapat delete agad. Ayaw ko kasing malaman nila tita at mama na nakikipag-chat ako sa kanya. Lalo't kilala ko si tita na laging tamang hinala na merong umaaligid kay Tito Sherwin. Bukod kasi sa kanyang mabuting katangian, ay gwapo kaya hindi niyo ako masisisi. Kung sa palakihan lang naman ang hinaharap, kahit medyo hilaw pa lamang na ako. Char lang, Hanggang sa ako na mismo ang mag-first move at nagtanong kay Sherwin kung pwede ba na maging kami. Kahit sekreto lang at sa aming dalawa lamang. Naging kami ni Sherwin na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam. At sa pagkakataon na ako'y nasa school, nagkakaroon kami ng tawagan at iyon na rin ang pinaka-baby time namin. Masaya, kahit alam ko na kung sa buhay mag-asawa, ako ang kirida. At sa mga pagkakataong nabisita si Sherwin kay tita, iyon na rin ang aming pagkikita na siyang aking labis na ikinaseselos. Siyempre, pag alis ni Sherwin, todo lambing naman siya sa akin gamit ang phone. Dahil alam niya, sumasama ang loob ko.
Ang maaga at maling pag-ibig na iyon ang naging dahilan ng maagang pagkapunit ng aking selyo. At iyon ay naganap bago matapos ang taon ng 2020 at bago sumapit ang 2021. December yun, 31. Bukod kay Tita Janine, para sa akin special din ang araw na iyon. Dahil makakasama namin ng bagong taon si Sherwin. Sinabi ko kay Sherwin na magsasamba ako ng 31:07 p.m. Sabi ko, pwede ba kaming magkita bago siya tumuloy kina Lola? That days kasi ay meron na kaming sariling bahay. Dahil 7 na kami sa kwarto at talagang as in, hindi na kami kasya. Kaya naman kahit papano gumawa ng bahay si Papa. Nagkita kami ni Sherwin at dahil gabi na, ang tagpong iyon ay naging dahilan para umuwi akong masaya pero hindi maganda ang pakiramdam. At kahit natapos sa isang simpleng lugar with karton, wala akong naging pagsisisi. Medyo nasa liblib kasi ang daanan galing sa pinakang highway pauwi sa amin. Sementado naman pero madalang ang ilaw at sanay kami kahit ganon. At ang pagiging liblib ng daanan ang isa sa dahilan kung bakit tuluyang napunit ang selyo. May lugar kasi na kamutihan at talahiban, karton lang, sapat na. Mabuti na lang at gabi. Busy ang lahat. Akala ko kasi ganun lang siya kasimple. Tuloy ang buhay. At isa ang mga payo ni Sherwin na nakatulong sa akin sa kung ano ang pinagkaiba ng nakapag-aral sa hindi. At ang isang halimbawa noon ay ang aking mga magulang. Siguro dahil na rin si stress at dala ng aming kahirapan, hindi lang yata 3 beses binangungot si Mama. Ungol at madalas ay nagsasalita ng tulog. Nakakatakot pala yung maalimpungatan ka ng tulog tapos gano'n ang iyong maririnig. Ang aking inaasahan na hiwalayang Janine at Sherwin nangyayari. At sa isip ko, masosolo ko na si Sherwin at lahat ng loho na nakukuha ni Tita Janine mula kay Sherwin sa akin mapupunta. Pero hindi. Dahil hindi naman siya makupunta sa amin. Kahit sa school si Mama madalas sumundo sa aking mga kapatid at si Sherwin kilala ng mga kapatid ko. Maraming pagkakataon na ginusto ni Sherwin magkita kami ng gabi doon sa gitnang bahagi ng daanan pauwi sa amin. Pero nakaramdam ako ng takot dahil siya mismo ang nagmulat sa akin kung paano maging wais. Paano kung matisod niya ako at hindi niya ako panindigan? Paano ko sasabihin sa aking magulang? Alam nyo na, habang umiidad, nagkakaisip. Hanggang sa huli ay wala pa rin akong matatakbuhan kundi ang aking magulang na silang nagdala para kahit maano makatapos ako ng K-12. At hanggat mapag-aaral ako ng aking magulang, iyon ang aking ipapriority kesa unahin ko ang love life. Baka matulad lang din ako kay tita. At dahil merong lihim na ganap sa amin ni Sherwin, alam ko na tuwing lalabas si na tita noong sila pa ni Sherwin, ay alam na. Tapos mauuwi lang pala sa wala ang lahat. Kung hindi ako nagkakamali, parang 4 na taon sila. Tapos buwan-buwan lumalabas sila. Umaga aalis tapos gabi na akong bumalik. Goals, di ba?